Vasquez Clark Daniel BS HM3A. Ito yung naging mga comments ko about sa naging lecture ni Sir at ang video ng aking napanood na too critical. Mga nag-notes na rin ako about dito. May mga malalaking saliktulad ng sistema ng pamahalaan, kakulangan ng oportunidad, hindi sa pagkakapantay-pantay, at maling paggamit ng kapangyarihan. Sa madaling salita naman ay pareho nagpapakita ng ang paksa ng kahirapan. At too critical na mahalagang maging panuri sa mga problema ng lipunan at hindi lamang tanggapin ng mga ito. Ang pagbabago ay nangangailangan ng edukasyon, disiplina, pagkakaisa at pagkikilos ng bawat isa. Reaction ko sa stick figures ay malungkot. Dahil ito pinapakita ng katotohanan. Pinapakita din ito ng galit galing sa mga kapwang Pilipino. Totoo talaga na hanggang ngayon may corruption pa din. Dahil may mga tao ayaw talaga pinatulungan ang mga kapwang Pilipino pero magnanakaw ng mga pera galing sa kapwang Pilipino nila. To the point na nag-struggle ng mga Pilipino dahil sa ginagawa nila. May proyekto na di ginagawa to the point na nadadami ang kalusugan ng mga bayan natin. Kaya ayun, nahirapan at pinapakita talaga gaano kahirap ang mga Pilipino pagdating sa corruption. Yun lang. Ang kantang kritikal mula sa stick figures ay tungkol sa pagprotesta laban sa korupsyon, kahirapan, kawalan ng kakayahan sa politika at dibisyon sa Pilipinas. Ito ay nagpapahayag ng pagkakadismaya sa mga pinuno o gobyerno na inuuna ang kanilang mga sarili habang ang ordinaryong tao ay nakakaranas ng kahirapan. Kinikriticize din ito ang mga Pilipino dahil sila mismo ay nag-aaway-away imbes na nagkakaisa. Sa huli, ang kantang ito ay nananawagan sa pagkakaisa, pagkilos, at pag-asa para sa pagbabago. Maiugnay ko ito sa aming napag-aralan tungkol sa panitikan hinggil sa kahirapan dahil ang kantang ito ay tumutukoy sa korupsyon. Dahil ang korupsyon ay isa sa mga dahilan kung bakit may mga tao na naghihirap. Mga pinuno o gobyerno ng ating bansa ay nagpapayaman sa kanilang sarili samantalang ang mga ordinaryong Pilipino ay nagdurusa sa pagbaha, kahirapan, mababang sahod at mataas na buwis. Dahil sa korupsyon, nagkakaroon ng dismaya sa politika at kawalan ng kalayaan. Isa sa linya ng kanta ay hindi ako naniniwala na ako'y malaya. Ito ay nagpapahiwatig na walang saysay ang formal na kalayaan kung ang mga tao ay nananatiling nakagapos sa kahirapan at sa mga kalagayang politikal. Isa rin sa dahilan ng kahirapan sa ating bansa ay ang pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Ang kanta ay nagsimula sa korupsyon sa politiko at lumipat patungo sa mga ordinaryong Pilipino na nag-aaway-away dahil sa kultura, pagkakakilanlan, edukasyon at grupong panlipunan. Pinapakita ng kanta na hindi lang tungkol sa politika at korupsyon ang sanhi ng kahirapan sa bansa, kundi na rin ang mga tao mismo dahil sa pagkakahati-hati at pag-aaway-away. Ang punto rito ay mas mahirap solusyonan ang korupsyon at mga pambansang suliranin na nagwatak-watak ang taong bayan.
Greetings, my name is Glenn Aldrey Dilag. So, para sa akin naman, ang kantang critical ng Stick Figures ay nagpapakita ng mga totoong problema na nararanasan or na nararamdaman ng mga Pilipino sa ating country. So, binanggit sa kanta ang tungkol sa kahirapan, mababang sahod, mataas na buwis, korupsyon at mga pinunong inuuna ang sarili nilang interest. So, habang binabasa ko ang lyrics, napagtanto ko na maraming tao ang nahihirapan dahil sa mga problema ito. So, may iuugnay ko naman dito sa kanta sa panitikan hinggil sa kahirapan dahil ipinapakita nito ang buhay at paghihirap ng mga ordinaryong tao. So, makikita sa kanta na may mga taong halos wala nang makain at napipilitan pang mangibang bansa dahil hindi sapat ang kanilang kinikita or yung sahod. So, ipinapakita rin ito kung paano nakakaapekto ang maling pamamalakad at korupsyon sa buhay ng mga tao. So, dapat mahalaga ang ganitong uri ng panitikan dahil nagbibigay ito ng pagkakataon na maipahayag or masabihin yung mga opinion ang nararamdaman at hinaing ng mga taong nakakaranas ng kahirapan. So, hindi lang ito tungkol sa problema, kundi nagbibigay din ito ng mensahe na kailangan nating magkaisa at magkaroon ng malasakit sa isa't isa. So, natutunan ko naman sa kantang critical na ang panitikan ay hindi lamang para sa pagbabasa o libangan. Maaari rin itong gamitin upang ipakita ang tunay na kalagayan ng ating lipunan. So, bilang isang estudyante, mas naging aware ako na ang kahirapan ay isang malaking problema na kailangan nating pag-isipan at tulungang mabigyan ng solusyon. So, that's all po. Thank you. Ang reaction video ko po sa critical ng Stick Figures ay yung una pa lang na kanta, ramdam nyo na pong serious vibe po siya, na hindi po siya basta good vibes lang. Yan, talaga may message po yung kantang yon about sa mga politiko na kurakot, mga buhaya na kinukuha ng pera, mga flood control, mga ganon. Interesting po yung delivery niya, yung mga flow niya na talaga mapapaisip ka sa bawat linya niya na ganito, ganyan na madiin, malalim about sa politiko. Habang tumatagal, yung salitang critical, nalalaman nila na parang ay na yung mga tao ay na kumbaga nabababa para sa politika. Ayun nga po, sa critical, nagustuhan ko yung lyrical content niya, yung mga flow niya, at yung serious message niya tungkol sa mga politiko na kurakot na hindi dapat gawin ng mga politiko sa mga tao kasi kawawa ang mga tao. So ayun lang yung reaction video ko. Maraming salamat. Thank you. Mana? Magandang umaga po, and honestly, ito yung unang beses na pinakinggan ko ang kanta ng Stick Figures. Halo-halong pakiramdam, may galit, frustration, at pagkadismaya. Kasi alam naman nating lahat ang harap-harapang pangloloko ng mga taong akala ng lahat ay iba sa mga nauna pa. At ramdam din sa lyrics kung gaano kapagod ang isang ordinaryong Pilipino sa mga problemang paulit-ulit nating nararanasan. Nandiyan ang kahirapan, mababang pasahod, korupsyon, at mga lider na inuuna ang pansariling interes lamang. Tumatak din sa akin ang tanong na wala mang pag-asa lahat magkaisa. Para sa akin, hindi lang naman mga politiko ang problema. Minsan tayo rin mismo nagkakawatak-watak dahil sa mga magkakaibang opinyon at paniniwala. Pero kahit nakakapagod at nakakadismaya, naniniwala ako na hindi dapat nawawalan ng pag-asa. Kailangan lang nating maging mapanuri, makialam at matutong makinig sa isa't isa. Sa kabuuan, ang kanta ay parang salamin ng realidad ng Pilipinas. Masakit magulo pero nagbibigay pa rin ng paalala na may magagawa tayo. Dahil naniniwala ko na ang pagbabago ay hindi lamang responsibilidad ng mga lider, kundi responsibilidad din nating lahat. Ang mensahe ng kantang ito ay isang matinding panawagan laban sa mga suliraning panlipunan at pampolitika sa Pilipinas. Kahit isinulat ito sa ibang panahon, marami sa mga binanggit ay nananatiling usapin hanggang ngayon. Hindi ito simpleng protesta lamang, isa rin ito sa paghahamon sa mamamayan na magkaisa. Narito ang mas malalim na pagsusuri, yung verse ni Looney na, puro na lang makupal at barubal ang ating mga pinuno na wala nang ginawa kundi ang magsugal habang tayo binaba. Dito pa pinapakita po dito na ang ating pagdismiss sa mga leader na inuuna ang sariling interest kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Ang magsugal ay maaaring magsimbolo ng paggawa ng mga desisyong na may malaking panganib o pagwawaldas ng pondo.
habang ang mga tao ay nahaharap sa sakuna, baha at iba pang krisis. Kaugnay ngayon, patuloy ang usapin ng tungkol sa kahandaan sa mga bagyo at baha. Madalas din pinag-uusapan ang pananagutan ng mga opisyal sa paggamit ng pondo ng bayan. So, ayon dun sa kanta, ang hina-highlight dun ay ang kawalan ng hustisya. Gawa kahit yung mga polis na dapat pumoprotekta sa mga tao, hindi nila protektahan yung mga tao. Gawa madalas, mas mataas sa kanila yung mga gumagawa ng sala. Tapos pati yung kawalan ng kwenta pagdating sa sahod, gawa nauubos din naman kung saan na kahit hindi naman dapat. Tapos yung paggalaw ng mga buhis, gawa hindi siya napapakinabangan ng maayos, kaya hirap na yung bansa at yung mga mamamayan nito. Sumunod, ang pinakamalala dito is kahit anong gawin ng mga politiko, hindi nila talaga may tatago na maayos kung ano yung mga kasalanan na ginawa nila, gawa ng o-obserba mga mamamayan at lagi sila nakikinig at nanonood sa bawat galaw ng mga ito. Para sa akin, ipinapakita ng kanta ang mga totoong problema na nararanasan ng mga tao sa lipunan, tulad ng kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay, at mga problemang dulot ng sistema. Ipinapaalala rin ito na hindi dapat basta-basta naniniwala o tumatanggap sa mga bagay na nakikita o naririnig natin. Habang pinapakinggan ko ang kanta, na-realize ko na ang music ay hindi lang para sa entertainment, maaari rin itong maging paraan para maipahayag ang opinion at mamulat ang mga tao sa mga nangyayari sa paligid natin. Bilang isang estudyante, natutunan ko na mahalagang maging mapanuri, magkaroon ng sariling pananaw at maging aware sa mga isyong panlipunan. Sa simpleng paraan, maaari rin tayong makatulong sa pagbabago ng ating lipunan. Sa kabuuan, ang kritikal ay nagpapaalala sa atin na mag-isip, maging mapanuri, at huwag matakot na magkaroon ng sariling paninindigan. So, ito nga pala yung reaction video ko about sa kanta ng Stick Figas, ang Critical, which is nirelease siya nung 2017, and habang pinapakinggan ko yung kanta ay napaisip ako na connection siya sa politika at sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. And kung titignan natin at uunawain natin yung kanta, ay parang hindi lang siya tungkol sa personal experiences ng isang kumakanta or ng isang artist, and magkakaroon din tayo ng ideas na pwede natin siyang i-relate sa kung anong nangyayari or problema natin sa lipunan. And tulad na lang ng korupsyon, abuso sa kapangyarihan, power tripping, at mga taong naapektuhan ng mga maling sistema dito sa Pilipinas. And alam naman natin na lalo dito sa Pilipinas, hindi naman natin maikakaila na marami ang corrupt. And kaya habang nakikinig ako dito sa kanta na to, napapaisip ako na parang ginagamit din ng mga hip-hop artists yung kanta or yung pagkanta nila para masabi nila yung gusto nilang sabihin tungkol sa mga politika na kahit hindi direkta pero sa pagkanta lang nila. And di ba nga maraming nakikinig sa mga kanta, so dito pa lang magkakaroon ng idea yung mga listener na may mga gantong bagay pala na nangyayari dito sa Pilipinas. And para naman sa akin ay yung kanta na to ay hindi lang siya isang kanta, and kung unawain natin yung kanta niya, meron talaga siyang message para sa mga tao na nakaupo, sa mga politiko. And yung interesting part dito sa klaseng kanta na ganito ay hindi lang siya basta pinapakinggan. Naiisip din natin yung tungkol sa society natin, sa mga nangyayari sa bansa natin, at kung paano natin tinitignan yung mga problema sa paligid natin. Saka 2017 pa nilabas yung kanta na to, pero hanggang ngayon, 2026, ay nararanasan pa rin natin yung mga tungkol sa lyrics na to, which is yung mga korupsyon. Hanggang ngayon, di pa rin sila nasusolusyonan. Ayun lang yung reaction ko.